Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British sa Burma. Napanatili ng Cambodia ang kanyang maharlikang pamilya noong panahon ng kolonyalismo. Ngunit ang mga Pranses ang may tunay na kapangyarihan pagdating sa politika, panlabas na ugnayan, kahit na sa mga infrastruktura at likas na yaman. Balikan natin ito sa ating aral ng nakaraan, ating balikan. Ang Bardes Incident ng 1925 ang nag-iisang tala ng krimen o paglaban sa pamahalaang kolonyal ng France sa Cambodia bago ang mga kilusang nasyonalista. Sinikap ni Ang Dong na kuhanin ang suporta ng mga Europeo upang hindi ganap na masakop ng Siam o Vietnam ang Cambodia. Ang Royal Zone ay sumasaklaw sa paligid ng kabiserang Phnom Penh kung saan pinanatili ang simbolikong awtoridad ng hari. Lumagda si Haring Norodom I sa kasunduan na naglagay sa Cambodia sa ilalim ng kapangyarihan ng France bilang isang protectorate. Nagara, Bata, ang dyaryo sa wikang Khmer na bumatikos sa maraming polisiyang kolonyal. Bardes, Ang Dong, Royal Zone, Norodom I, Nagara, Bata. Burma ang dating tawag sa bansang Myanmar. Ang Myanmar ang pinakamalaking bansa sa lupaing nasa loob ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya o mainland Southeast Asia. Naging opisyal na kolonya ng Britain ang Burma noong Enero 1, 1886, matapos ang tatlong madugong digmaang Anglo-Burmese. Bakit mahalaga para sa Great Britain ang Burma? Ang lokasyon ng Burma sa India na sakop din ng Great Britain ang dahilan kung bakit sinakop din ito ng mga British. Mahalaga para sa mga British ang Burma dahil magagamit nila ito upang mapigilan ang mga magtatangkang sumakop sa silangang bahagi ng India. Noong una ay may maayos na ugnayan ang Great Britain at Burma. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, sumiklab ang mga labanan sa pagitan ng mga British at Burmese na tinawag na Digmaang Anglo-Burmese. Naging sanhi ng unang digmaang Anglo-Burmese noong 1824 to 1826 ang paglusob ng Burma sa mga estado ng Assam, Arakan at Manipur. Itinuring ng Great Britain ang paglusob na ito bilang panimulang panghihimasok sa India. Natalo ang mga Burmese at nilagdaan ang kasunduan sa Yandabo o Treaty of Yandabo na naglipat ng Arakan at Tenasserim sa English East India Company. Sa pagtatapos ng ikalawa noong 1852 at ikatlong noong 1885 na digmaang Anglo-Burmese, tuluyan nang nasakop ang kabuuan ng Burma. Simula noon, ang Burma ay naging bahagi na ng British Raj bilang isa sa mga probinsya nito. Ang British Raj ay katawagang ginamit sa pamumuno ng mga British o Imperyong British sa Timog Asya simula 1858 hanggang 1947. Noong 1885, dinala ng mga British ang huling hari ng Burma na si Tibaw at ang kanyang pamilya sa India. Ito na ang formal na pagsisimula ng pananakop ng mga British. Nang mabakante ang monarkiya sa Mandalay, maraming mga Burmese ang nagsimulang magrebelyon. Kung kaya't sa unang mga taon ng pag-okupa ng mga British, ang pagpapanatili ng kaayusan ang kanilang unang ginawa. Upang tuluyang makontrol ang Burma, ipinatupad ng mga British ang Strategic Hamlet o pagsunog sa mga nayon
upang maubos ang mga pamilyang laban sa kanilang pamamahala. Nagtalaga rin ang British Raj ng mga gobernador sa mga estado nito at direktang pinamamahalaan. Hinati rin ng mga British ang bansa sa maraming distrito dahil na rin sa maraming pangkat etniko sa Burma. Halimbawa nito ang pagmamapa sa mga pangkat etniko bilang Burma proper o mga direktang pinamamahalaan at frontier areas o mga lugar at pangkat na nasa hangganan na itinuturing na minorya katulad ng mga Shan at Kachin. Ang Burma ay pinamahalaan ng Britain bilang bahagi ng India mula 1919 hanggang sa ito ay naging Crown Colony noong 1937. Ang Crown Colony ay kolonyang British kung saan ang lehislatura at administrasyon ay kontrolado pa rin ng Britain sa katauhan ng gobernador o British residents. Ang residence system ay isang patakaran na ipinatupad ng mga British sa Burma. Ang British resident ay kinatawan ng pamahalaan ng Britain sa Burma. Bukod sa pag-aalis sa monarkiya, pinaghiwalay rin ng mga British ang relihiyon at estado. Kung dati-rati kasama ng monarkiya ang kapisanan ng mga mongheng Buddhist o Sangha sa pamumuno, sa ilalim ng mga British, higit na nabawasan ang kapangyarihan ng Sangha. Hindi na sila pinahihintulutan na makialam sa pamahalaan, lalong-lalo na sa sistema ng edukasyon. Ipinatupad ng mga British ang isang modernong sistema ng edukasyon na hindi na nangangailangan ng Sangha. Bago pa man dumating ang mga British, lahat ng batang lalaki ay kinakailangang dumaan sa Sangha upang maging novice o baguhan, na monghe at mabigyan ng edukasyon. Nang inalis ng British ang kapangyarihang ito, humina na rin ang impluwensya ng Sangha sa lipunang Burmese. Ang pagbabagong ito ay niyakap naman ng ibang pangkat sa Burma dahil nabigyan ng pagkakataon na mas makapag-aral ang mga pangkat na itinuturing na minorya at kahit sino ay maaari nang maging guro sa mga paaralan. Lahat din ng nakatatapos sa bagong sistema ng mga British ay nagkaroon ng bagong oportunidad na makapagtrabaho sa pamahalaan. Ngunit ipinagbawal ng mga British ang pag-oorganisa ng mga grupong politikal, subalit pinayagan naman ang mga grupong may kaugnayan sa relihiyon. Naging prioridad din ng mga British ang pagtatanim ng palay na naging pangunahing pang-export ng Burma. Nagresulta ito ng paglobo ng populasyon mula sa iba't ibang panig ng British Raj sa dahilang maraming namuhunan na mga negosyanteng nagbibigay kapital o nagpapautang dito. Paano naging lalawigan ng India ang Burma? Bakit kinakailangang alisin o wakasan ang monarkiya sa Burma o sa mga lugar na nasasakop ng mga British? Ano ang naidulot nito sa Burma at sa mga mananakop? Complete me. Ang British Raj ay katawagang ginamit sa pamumuno ng mga British o Imperyong British sa Timog Asya simula 1858 hanggang 1947. Ang Burma ay pinamahalaan ng Britain bilang bahagi ng India mula 1919 hanggang sa ito ay naging Crown Colony noong 1937. Noong 1885, dinala ng mga British ang huling hari ng Burma na si Tibau at ang kanyang pamilya sa India. Ang mga Sangha ay mga mongheng Buddhist na dating kasama ng monarkiya ng Burma sa pamumuno ng bansa. Upang tuluyang makontrol ang Burma, ipinatupad ng mga British ang Strategic
Hamlet o pagsunog sa mga nayon upang maubos ang mga pamilyang laban sa kanilang pamamahala. British Raj, India, Tibau, Sangha, Hamlet. British Empire. Sa katanyagan ng Britain noong ika-19 at ika-20 siglo, ang British Empire ang naging pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng daigdig, at sa loob ng isang siglo ay kinilalang pangunahing makapangyarihang bansa sa daigdig. Sa pagtatapos ng ikatlong digmaang Anglo-Burmese, ipinatapon sa India ang huling hari ng Burma na si Tibau at naging lalawigan ng kolonyang India ng Britain ang Burma. Dala ang galit sa pananakop ng mga dayuhan, naganap ang mga rebelyon ng mga Burmese laban sa pananakop ng mga British. Tugon ng mga Burmese sa pamamahalang British. Ang imigrasyon ng maraming Indian sa Burma dahil sa mas murang paggawa ay nagpaigting sa diskriminasyon sa lipunang Burmese. Ang mga dayuhang Indian ay Muslim, habang ang karamihan sa mga Burmese ay Buddhist. Piniyagan ang mga Indian na makapagsilbi sa pamahalaan at hukbong sandatahan. Mas nakukuha rin ng mga Indian ang mga trabaho kaysa sa mga Burmese na nagresulta sa mga kaguluhan laban sa mga Indian at Chino na naninirahan sa syudad. Upang pahupain ang mga kaguluhang dala ng mga mayoryang Burmese, ginamit ng mga British ang mga minoryang grupo sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila sa gobyerno at hukbong sandatahan. Ang bagong henerasyon naman ng mga nakapag-aral na Burmese ang naging mitya ng kilusang nasyonalismo sa Burma. Marami sa kanila ang nakapag-aral sa Europa at unti-unting pinuna ang mga kalabisan ng pamahalaang kolonyal. Nagsimula ang mga grupong nasyonalista sa mga grupong panrelihiyon, katulad ng Young Men's Buddhist Association at Rangoon University Students' Union. Isang inspirasyon sa kilusan ang mapayapang pag-aalsa ng mga Indian sa pamumuno ni Mahatma Gandhi. Nakatulong din sa kilusan ang pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig na nagpahina sa Imperyong British. Noong 1911, naitatag ang The Sun, isang pahayagang nagsulong ng kilusang nasyonalista sa Burma. Ginamit din ang isang slogan na nagkakawing sa relihiyon at pagkakakilanlan bilang Burmese. To be Burmese is to be Buddhist. Noong 1920, isang boycott ang pinamunuan ng mga estudyante ng Rangoon University laban sa pamamahala ng mga British. Ang malawakang kahirapang dala ng Great Depression noong 1930s ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon ng ekonomiya, lalo na ng mga magsasaka. Ang Great Depression noong 1929 to 1939 ang pinakamalalang pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya na nagsimula sa pagbagsak ng stock market sa United States noong 1929. Si U Otama ang unang mongheng Buddhist na ikinulong ng mga British dahil sa mga gawaing politikal nito. Noong 1929, inaresto ng mga British si U Wisara, isang monghe na nagsagawa ng isang hunger strike laban sa mga mananakop. Pag-aalsang Lutaw. Noong 1930, ang rebelyong ito ay pinamunuan ni Takin Kodaw Maing at Takin Bamaw. Ang rebelyong ito ay nanawagan ng kasarinlan para sa Burma, ngunit ito ay sinalubong ng marahas at brutal na reaksyon mula sa pamahalaang British sa bansa, kung kaya madali itong nasawata. Sinundan din ito ng isa pang monghe na nagsimula ng pag-aalsa laban sa mga buwis na ipinapataw, si Saya San,
noong 1930. Sinamahan ng pag-aalsa na ito ng mahigit sa 3,000 magsasaka at manggagawang Burmese na tinawag na Galon o Garuda, isang mitolohikal na ibon sa Hinduismo, at inabot ng 2 taon bago tuluyang napahupa. Ang pag-aalsa na ito ay tinawag na Rebelyong Sayasan. Noong 1931, nadakip si Sayasan at hinatulang mamatay, kasama ang ilang libong rebeldeng nakulong at naaresto. Ang Rebelyong Sayasan ay itinuturing na isa sa mga pinakaunang malaking pag-aalsa laban sa British na nagmulat ng nasyonalismong kaisipan ng mga Burmese. Isang radikal na grupo rin ang naitatag ng mga kabataan laban sa mga British at tinawag itong Dobama Asyone, We Burmans Association. Ang mga miyembro nito ay tinatawag na Takins o Masters, na karaniwang ginagamit lamang bilang paggalang sa mga British. Nakuha ng mga Takin ang simpatsya ng may hirap at ilang grupo. Sinundan ito ng iba pang protesta na pinamunuan ni Aung San at UNO, mga estudyante mula sa Universidad ng Rangoon. Bagamat hindi nagtagumpay, ang mga rebelyong ito ang naglatag ng pundasyon sa pagtatatag ng mga kilusan laban sa kolonyalismong kanluranin sa bansa na siyang nagbigay daan sa pagtatatag ng mga malawakang kilusan para sa kasarinlan ng bansa noong ika-20 siglo. Magtapatan tayo. Pahayagang nagsulong ng kilusang nasyonalista sa Burma. The Sun. Mongheng nagsagawa ng hunger strike laban sa mga mananakop. U Wisara. Nag-alsa kasama ang mahigit sa 3,000 magsasaka laban sa buwis na ipinataw. Sayasan. Radikal na grupo na naitatag ng mga kabataan laban sa mga British. Dobama Asyone. Imperyong sumakop at direktang pinamahalaan ang kabuuan ng India at Myanmar noong ika-19 na siglo. British. Tugon ng mga Burmese sa pamahalaang British.